naman daw siya buntis. Pero nagulat na lamang si Mary Ann na unti-unting lumolobo ang kanyang tiyan. At kasabay pa nito ay ang paghina din ng kanyang buong katawan. 4 na taong ding nagdusa si Mary Ann sa kanyang kakaibang karamdaman. Pero nang dahil sa isang pinaniniwalaang milagro mula sa langit, isang araw ay umayos na lamang ang katawan ni Mary Ann. At sa araw ding yun, bagong buhay, here I come. Hindi ko akalain mabubuhay pa ako muli. Si Mary Ann de la Sierra, pangalawa sa 8 magkakapatid. Tubong bayan ng Bonifacio sa lalawigan ng Misamis Occidental. Sa gabi, lampara lamang ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa paligid. Gayunman, wala silang reklamo. Tanggap na nila ang kakapusan sa buhay. Subalit, isang malaking problema na lalong nagpatindi sa kanilang kahirapan nang may kakaibang naramdaman si Mary Ann sa kanyang katawan. Taong 2005. Noong una, 3rd year high school pa lang ako, nakikita kong tiyan ko kapag humihiga ako parang hindi flat sa aking katawan. Hanggang sa pagtungtong niya ng 17 taong gulang noong 2006, nagsimula nang lumaki ang kanyang tiyan at naging usap-usapan ang kanyang kalagayan. Ang sakit-sakit talaga kasi sinabihan nila ako na ako daw ay buntis. Ang sakit talaga. Isa akong dalaga. Sa pagtatapos ni Mary Ann sa high school, pinilit niya ang kanyang sarili na umakyat sa entablado. Tiniis niya ang chismis na siya'y isang disgrasyada. Sa aming kaklase, hindi ko alam kung may kumakampi pa sa akin kasi nakita kong wala na talaga akong kaibigan Gustuhin man niyang makapagkolehiyo, walang itutustos ang kanyang mga magulang. At pinatindi pa ang kahirapan ng buhay sa kanyang kalagayang napakabigat. Hindi ko alam kung anong aking gagawin kasi wala din. Ako ang may sakit, hindi ako makakilos. At dahil sa matinding pangamba, nagpatingin na si Mary Ann sa pampublikong ospital ng Osamis City. At ang naging hatol, siya ay may malaking bukol sa kanyang obaryo. Kahit sinong babae ay pwedeng tubuan ng isang cyst. We don't know what would cause it. Probably some environmental factors, could be genetic factors, could be something within the body itself. This cell may have the potential to change in nature and to be able to grow in number and to grow at a fast rate and form into a mass or a cystic structure. Habang tumatagal, pabigat ng pabigat ang dinadala ni Mary Ann. Halos hindi na niya maihakbang ang kanyang mga paa. Lumobo pa ang kanyang tiyan hanggang sa halos puputok na. Hindi lubos maisip ni Mary Ann kung bakit siya nagkaroon ng malaking bukol sa kanyang obaryo. May tinatawag tayong serous tumors, no? Ang laman nito ay parang tubig. Nag-aaberya yung growth nila kaya nagkakaroon ng problema ang paglaki. Halos wala na kaming bigas. Halos hindi na kami makakain. Marami na kaming utang. Mistulang ang hulog ng langit ang pagkakaloob ng tulong ng ABS-CBN kay Mary Ann. Sa Vicente Soto Memorial Hospital sa Cebu, sumailalim sa pagsusuri hanggang sa dumating ang takdang araw ng kanyang operasyon, 19 ng Agosto taong 2009. Kuha tayo ng sample sa loob and then i-biopsy natin doon. So, depende sa result, doon malalaman natin kung kunin lahat ng matres, yung fallopian tube, tsaka ovaries. This is a risky procedure. Hanggang sa magpasyang tanggalin na ng tuluyan ang kanyang kaliwang obaryo na apektado ng tumor. At sa kalahating araw na inilagi sa operating room,
Kitang-kita nyo naman, now na, mistulang lobong umintis ang kanyang tiyan. Masaya na kami tanan, naligtas na yung buhay, pagtulong sa ABS-CBN. Nabuo naman ang mga panaginip ni Mary Ann sa kanyang bagong buhay. Pangarap kong maging nurse. Gusto ko ring magsisilbi ng mga tao. Kaya nabuo ang pangarap ko ngayon na maging nurse ako. Huminto siya muna pansamantala upang matugunan ang agarang pangangailangan ng kanyang pamilya. Itong botanical garden namin, kami talaga nag-supply ng mga flowers, mga landscaping materials. So gusto ko sana matrain siya dito sa gawain na ito. Sa piling ng halaman at mga bulaklak, muling umuusbong sa kanyang sarili ang bagong pag-asa. Sa bagong buhay, hindi bukas, kundi now na.